Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpala umaga kapatid. Ako si Reverend Ed Escarcha ng CRC Queens Road Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Bilang, Kabanata 19, mula talata 3 hanggang 10. Ngunit bago yan, tayo muna ay manalangin at humiling tayo ng patnubay ng ating Panginoon. Maraming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa umagang ito, nagpapakumbaba. Kami po ay humihiling na samahan mo kami sa pag-aaral na ito upang kami naman ay matuto sa mga bagay na nais mong ipagawa sa amin upang kami lumakad ng maayos at naayon sa iyong kalooban. Salamat po sa patnubay ng Banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin ngayong umaga. Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagpakila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Bilang 19, mula talata 3 hanggang 10, at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya'y nakatingin. Ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo ito at 7 ulit na wiwisikan ang harap ng toldang tipanan. Pagkatapos, ang bakay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy na cedar, ng hisopo at lana at isasama sa bakang sinusunog. Pagkatapos, lalabhan ng pari ang kanyang kasuotan, maliligo siya at saka papasok sa kampo. Ituturing siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuotan ng katulong sa pagsunog ng lumalagang baka ay dapat labhan. Kailangan din niyang maligo at ituturin din siyang marumi hanggang kinagabihan. Ang abo ng sinunog na baka ay iipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Lalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo at ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan, sapagkat ang dumalagang bakang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kasuotang ng mag-iipon ng abo ay lalabhan at ituturin din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang tungtuning ito ay susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nila. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Maraming uri ng pag-aalay sa lumang tipan, lalong-lalo na sa aklat ng Leviticus. Kakaiba po ang alay na ito tulad ng mapulang guyang baka at babae, at ang naatasan din naman ay si Eleazar na saserdote. At ibinigay ang mga paraan ng pag-aalala. Una, ang alay ay kailangan may partikular na kulay. Pangalawa, ang alay ay kailangan babae. Pangatlo, kailangang katayin at ito ay papatayin sa labas ng kampo, hindi sa altar. Ang alay ay susunuging buo at hindi puputulin. Ang dugo hindi aalisin. Hindi ito para sa altar kundi iwiwisik patungo sa tabernakulo. Ito rin ay lalagyan ng pari ng kahoy na cedar at ilalagay sa gitna ng apoy ang guyang baka at ang natirang abo galing sa apoy at patay na hayop, at ang dugo, ang kahoy na ito ay siyang sangkap na gagamitin ng pari. Ang abo ay wiwisikan ng tubig hanggang maaari ng gawing panlinis sa kasalanan. Ito ay kanilang itatago para sa kapulungan at sa mga anak ng Israelita para sa paglilinis ng mga kasalanan. Sa ating pong application at reflection, tulad ng pulang guya, ang Panginoong Hesus ay nagkulay pula rin dahil sa dugong umagos sa kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang dalisay at walang bahid. Si Jesus din ay hindi nagkasala. Si Jesus ay nagsakripisyo ng kanyang buhay sa labas ng kampo o bayan. Sa ating konklusyon ay kung ang dugo ng mga kambing, sabi dito sa Hebreo, Kabanata 9, mula talata 13, 14, kung ang dugo ng mga kambing at toro at abo ng dumalagang baka
ang wiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Higit ang nagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Iniaalay niya sa Diyos ang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at salamat po sa inyong pakikisama sa amin sa programang Tinapay Mula sa Langit at ating pong natunghayan kung papaano sa lumang tipan ang pag-aalay at paghahandog ng isang pulang guya na inihandog para sa ating mga kasalanan upang malaman din natin ang pagkakaiba ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po, inyo kaming samahan bukas sa pagdinilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share din ang video ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa kanyang ang papuri.